Tabang Hilonggo. Please subscribe and like and share. Ayan, magandang araw po no sa lahat nating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre sa lahat nating mga kababayan, sa lahat nating mga OFW. Magandang araw po sa inyo no, sa lahat nating mga followers. So yun po mga kababayan, ay bago na namang pahayag po si Roque patungkol dito sa ating Pangulong Bongbong Marcos. So kumbaga, may banat na naman siya sa ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Ano? So ito, pakinggan nyo po kung ano pong sinasabi na naman itong Harry Roque na ito. Ito, pakinggan natin. Ang presidente ngayon, hindi yan na magbibigay ng solusyon. Iyan ang number one problema natin. Problema natin o problema mo? Kasi hindi mo na kuha ang gusto mo sa administrasyon. Problema mo ngayon si PBBM. Kasi ang gusto mo maabswelto ka dyan sa pagkasangkot dyan sa illegal na pugo. So mga kababayan, kitang-kita naman lahat na paninira ni Harry Roque sa administrasyon ngayon ay dahil sa kagagawan niya rin. Dahil sa pagkasangkot niya sa illegal na pugo. Kaya nga tumakas talo pa nga siya ng babae kung si Laila de Lima nga hinarap ang kaso. Diba? Hinarap niya ang kaso. Bakit si Harry Roque, lalaki, bakit tumakas, pumunta sa ibang bansa at doon magngaw-ngaw at maglabas ng ebidensya. Dapat dati pa, nandito pa lang siya sa Pilipinas, lahat na sinasabi niya ngayon ay inilabas siya na yun. May ebidensya siya di ba? Sinasabi sa administrasyon. Di ba? Bakit nandyan ka na ngayon sa ibang bansa? Ngayon ka pa naggawa. Ngayon, sasabihin mo, problema si BBM. Ikaw ang problema. Sa'yo problema kasi nga, gumawa ka ng mali na dapat mong panagutan sa batas. Diba? Ikaw naman ang gumawa niyan Tapos sisihin mo si BBM sa kalukuhan mo. Ano yan? Buti nga ngayon kay BBM, walang sinisino Pag nagkamali ka, managot ka sa batas. Ganoon naman dapat, hindi katulad nyo dati, kaya nangyari sa'yo yan. Ito patuloy natin yung paliwanag nito. Kasi nga, wala siyang katapatan sa kanyang sarili at sa bayan para sa aminin kung siya nga ba ay bangag o hindi. Yun na naman, yung bangag na naman daw mga kababayan si BBM. Yan palagi ho ang mga narrative ng mga DDLS, Alam nyo, naengkwentro ko na yan nung nagla-live ako. May nagtatanong kung ano nagawa ni BBM, kung ano mga proyekto. Nung nasagot ko, mga kababayan, alam nyo kung sasabihin ng DDLS, ay bangag naman yung presidente mo. Yan palagi ang narrative nila kapag ka nasagot mo sila. Kasi meron tayo sasagot Maraming proyekto ang administrasyon. Maraming nagagawa sa bansa. Yun nga lang kasi, ang mga DDLS po ay iba ko ang isip. Ayaw nila paniwalaan. Mas okay pa doon sila sa fake news. Mas maniniwala ko sila doon sa fake news. Pero hayaan natin sila. Basta ito po mga kababayan, si Harry Roque, galit na galit yan kay BBM. Kasi alam nyo, siyempre, kala niya siguro, ganun-ganun na lang, porkit na kasama niya sa unit team, papanigan na ang ginawa niyang mali dito sa bansa natin. Alam nyo, lahat naman yan mga kababayan dahil yan sa hindi nila nahawakan si BBM. Kasi kung nahawakan nila yan, hindi yan magkakaganyan. Diba? Siyempre, Marcos yan Pwede ba yan na hawakan ng mga politiko? Talagang may history yan. Diba? Simula pa kay dating Pangulong Duterte, sinisiraan na niya si PBBM, diba? Sa kanya din yung galing ang may bangag tayong presidente, kay Duterte din yung galing. Ngayon, si Harry Roque, isasabi na naman siya. Kasi, alam niyo po mga kababayan, ang totoong bangag talaga, kung gumagamit, alam niyo naman yan, mainitin ang ulo, palamura, yun niyo naman sila. Mga pananalita nila, di ba? Sila talagang totoong bangag. Kasi, naririnig niyo po sa kanila ang mga salitang ganyan. Pagmumura, di ba? Ngayon, si BBM masisisihin nila. Si BBM daw ang bangag. Pero kung titingnan natin
Sila talaga ang bangag. Ayan po. Ha? Sa inyo po, anong masasabi niyo sa sinabi ni Harry Roque? So ito pa mga kababayan, naglabas na ng arrest warrant ang korte laban kay dating spokesperson Harry Roque. Ayan. Court order arrest of the Harry Roque. Ngayon Harry Roque, eto na nga ang inaantay. Kaya nga sinasabi ng maraming Pilipino, bring him home, Harry Roque. Ngayon Harry Roque, pag nandito ka na, siyempre abogado ka eh. Ngayon, ilabas mo na lahat ng mga ebidensya mo na sinasabi mo sa administrasyon, patunayan mo yan sa taong bayan, lahat na sinabi mo. 'Di ba? Ito pakinggan po natin ang balita ngayon. Ito yung napaka-good news at talagang breaking news ito kasi mga kababayan, may arrest warrant na si Harry Roque. Okay? Ito pakinggan niyo po. Iutos na ng korte sa Pampanga ang pag-aresto kila dating presidential spokesperson na Atty. Harry Roque, Cassandra Ong at 48 iba pa kaugnay ng kinakaharap nilang kasong qualified human trafficking. Ayun na. Harry Roque. 8 pala sila mga kababayan, no? Kasama si Cassandra Ong. So paano ba yan, Harry Roque? Di uwi ka na ng Pilipinas niyan. Na-miss ka na ng mga Pilipino. Ngayon sabihin yung pinagsasabi mo pag nandito ka na sa Pilipinas, hindi dyan sa Netherlands. Diba? Kung ano-anong pinagsasabi mo. Tingnan natin yung tikas mo rito ngayon. Pag nahuli ka na. Ito pa, pakinggan natin. May kinalaman ito sa mga umunoy pagkakasangkot nila sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO Hub sa Porac, Pampanga. Diba? Dahil yan sa pagkasangkot nila sa illegal na pugo dyan sa may Porac, Pampanga. Kung matandaan po natin, no, mga kababayan, meron pa nung mga nakasulat na doon mismo yung pirma ni Harry Roque yung radio ng Porac, Pampanga. So anong nangyari doon? Anong nangyari? Pumunta lang yung mga papilis doon. Pumunta doon sa may Porac, Pampanga. Naglakad na walang nagdala. Ngayon, Harry Roque, ang pinagsasabi mo ngayon sa administrasyon ay kabaliktaran. Ikaw pala ang may kagagawan. Gawain nyo ngayon sa administrasyon nyo isisi. Kay BBM nyo isisi ang kagagawan nyo noon. Yung kapalpakan nyo noon ay BBM nyo ngayon isinisisi. Ngayon, harapin mo tong kaso mo, patunayan mo na hindi ka sangkot sa illegal na pugo, siguro naman, sa mga Pilipino, kitang-kita naman nung iniimbestigahan si Harry Roque, di ba? Tapos, yung pinakahuli na, biglang tumakas, pumunta sa ibang bansa. So, makikita ho natin doon mga kababayan, na itong si Harry Roque, pinatunayan niya lang na siya umano ay guilty doon sa akusasyon sa kanya kasi tumakas siya eh. Dapat hinarap niya yun kung wala siyang kasalanan. Katulad ni Leila de Lima, di ba? Hinarap niya yun. Kung ano man akusasyon sa kanya ni dating Presidente Duterte. Ngayon, nakalaya. Sinisisi nila si BBM. Pinalaya daw ang drug lord o si Leila de Lima. Sino bang may kasalanan? Sila ang may kasalanan. Kasi alam mo kung bakit? Wala silang matibay na ebidensya na ipinahal kay Leila de Lima para madiin. Dapat nag-file sila ng kaso yung talagang panghabang buhay na hindi makalabas si Leila de Lima. Diba? Sila po ang nag-file ng kaso kay Leila de Lima, hindi ho ang PBBM. Kaya kung nakalaya man sa panahon ni BBM, hindi na ho kasalanan ni BBM. Kasalanan nila yon kasi nag-file sila ng case, napakababaw lang. Diba? Ngayon, si BBM Sisinyo, tuloy natin ito. Ng Angeles City Regional Trial Court, may probable cause o sapat na basihan upang litisin sa kaso ang dating opisyal ng palasyo at mga kapwa akusado nito. Isinampa ng Department of Justice ang kaso nito noong Abril 28. Yan na. Narinig nyo na. May karapatang litisin ang dating tauhan ng palasyo. Ito nga si Harry Roque. Ngayon, Harry Roque, ito na yung pagkakataon mo para malinis mo yung pangalan mo
kung talagang wala kang ginawang mali. 'Di ba? O, yan na po ha. Sa mga kababayan natin na mga nauuto pa ni Harry Roque. Siguro naman, hindi po siya masasangkot sa illegal na pogo o hindi siya bibigyan ngayon ng arrest warrant kung wala siyang ginawang mali. Maliwanag pa po sa sikat ng araw yan. O yun. So yun, maraming salamat po at magandang araw. Thank you.